Magandang araw, ako po si Christian Esguerra at narito ang aking 5 takeaways mula po dito sa Day 2 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Objection, Your Honor. Wow. Council Suspension and control. correspondent, what is your pleasure? Your Honor, I haven't even started. Kindly let him finish. Thank you, Your Honor. Thank you I so will, much Your Honor. to respond to you. Yes, you were saying. So number 1, yan po yung lumalabas na naging highlight tuloy nung Day 2 na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yung paulit-ulit na pag-object ng kanyang defense counsel na si Attorney CJ Narbasa. Of course, don't get me wrong, no? Kasama po yan sa kanyang trabaho at ginagawa lang niya yung kanyang trabaho. Kasama po yan sa proseso. Pero ang punto rito, may mga pagkakataon po during the trial na tila nagmumukha na pong unreasonable yung pag-object. Talagang maintindihan natin kung maraming exasperated, medyo nadismaya doon po sa naging takbo nung punto na iyon sa trial dahil nga sa paulit-ulit na pag-object. Council correspondent, a bit of patience. Let the council Yes. finish. I don't think he's finished. Ano po ba yung pinag-uusapan dito? Pinag-uusapan po rito yung authentication ng mga videos kung saan nagbanta paulit-ulit yung Vice Presidente sa buhay ng Pangulo. Kasama po rito itong video na ito noong November 2024. Ito po yung online press conference kung saan sinabi niya na kumontak na siya ng papatay at pumayag iyon na patayin yung Presidente, First Lady at yung dating House Speaker kung sakali meron daw mangyari sa kanya. Panoorin po natin. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. So napakaraming Pilipino po yung nakapanood yan. Alam naman po natin na yung Vice Presidente po nandiyan sa video na yan. Siya po yung nagsabi niyan at hindi po niya yan dininay na binitawan niya yung mga ganyang kataga. Actually, nagkaroon po siya ng interview pagkatapos yan kung saan sinabi niya na talagang meron siyang kinontak. So, common sense. Sino po ba yung nagsalita sa video? Sino po ba yung nanakot? Wala pong iba kundi si Vice President Sara Duterte. Kasi kung hindi, sino yun? Si Willie Nepomuceno. Now in contrast, kitang-kita po natin syempre yung haba rin ng pasensya nitong prosecutor na si Attorney Amando Ligutan dahil paulit-ulit yung pag-object and ramdam din natin yung kanya exasperation, di ba? Napabuntong hininga, napapawaw. Pero generally, talaga nakita natin na nandun yung patience ng abogado. At dahil doon, ngayon, nag-viral siya on social media. I suppose for good reason. On the other hand, yung object na abogado ni Vice President Sara Duterte ay naging meme for all the wrong reasons. Answer. Witness will please answer. Takeaway number 2. Alam nyo, I can only imagine how awkward day 2 of the impeachment trial of Vice President Sara Duterte was for one particular senator judge. Wala pong iba kundi si Senator Amy Marcos. Bakit kanyo? Nung pinag-uusapan po yung Article 4, tapos pinag-uusapan po yung pananakot ng Vice Presidente dito kay Bongbong Marcos. Kasama po sa diniscuss itong dati nang sinabi ni Vice President Sara Duterte. Isang beses, sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay nyo, itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Ano kayang say doon ni Amy Marcos? Sarili mong tatay yung ginaganon ng Vice Presidente na kaalyado mo. Ano kaya tumatakbo sa isip ni Amy Marcos na nakaupo ngayon bilang Senator Judge dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Actually, tahimik siya, di ba? Nung unang lumabas yung katagang yon galing kay Vice President Sara Duterte. Ano kaya mas matimbang dito kay Amy Marcos? Yung pagmamahal niya sa kanyang yumaong ama, yung dating diktador, o yung kanyang alyansa, yung kanyang political alliance dito kay Vice President Sara Duterte? Takeaway number 3. Nagpunta po sa Senado si Vice President Sara Duterte kahapon, day 2 ng kanyang impeachment trial. Pero hindi po siya sumipot, hindi po siya nagpakita doon sa mismong trial. Well, ganito po yan. Hindi naman po siya required na physically magpakita doon sa kanyang sariling impeachment trial.
Kaya po nandun yung kanyang mga defense counsel, yung kanyang mga abogado para i-represent siya. Pero ano ba yung mensahe kaya na gustong iparating o tila ipinararating ng Vice Presidente by showing up in the Senate but not in her own impeachment trial? Well, pwede po itong pagpapakita ng lakas, a show of strength coming from the Vice President, especially kung mukhang naaagrabyado na siya dito po sa takbo ng proceedings dyan po sa Senado. Of course, day 1 pa lang naman po ito. Pero kung titingnan po natin yung nangyari sa day 1, kung meron pong kinain ng buhay doon, mukhang yun po yung kanyang lead defense counsel. Dahil kung ikukumpara nyo po yung opening statements ng lead prosecutor at saka ng lead defense counsel, night and day. Magkalayo po yan. Okay? So, baka nakaramdam ng pressure o baka naman takot din yung Vice Presidente na teka, parang nawawala na yung control natin sa naratibo. If at all, they were in control of the narrative in the first place. So, she had to show herself in that chamber, in the Senate itself. Ngayon, ano bang ginawa ng Vice Presidente ron? Well, nagpa-press con, pero hindi po tumanggap ng questions. In this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Maraming salamat. Ano yun? Anong klaseng press con yun? Yung mga ganong statement, pwede namang press release na lang, di ba? Pwede pinost na lang sa video. Pero bakit hindi tumanggap ng tanong? Sa akin po, yung mga hindi tumatanggap ng tanong, takot. Dinadaga. Now, of course, pwede sabihin ng iba, hindi, talagang actually, nagpapakita ng lakas yung Vice Presidente, pwedeng isipin that she was actually trying to troll the senators or others by showing up. Para bang, nandito lang ako ako pa rin yung Vice Presidente. Abangan nyo, pag ito, nalusutan ko, lagot kayo sa 2028. Pwedeng ganun po yung pagbasa sa naratibo, no? Pero pwede rin naman po nating isipin na baka naman yung kanyang takot, dinidisguise lang niya sa trolling by showing up again in the Senate but not in the impeachment trial. Tingnan po natin. Takeaway number 4. Puntahan po natin yung sinabi sa day 1 ng trial ni Senator Chis Escudero. Siya po yung presiding officer dito po sa impeachment trial. Ang sabi po niya, yung 2/3 na nire-require ng Constitution para i-convict ang isang impeached official 16 pa rin. So, ibig sabihin, 16 out of 24 senators. Meron po kasi mga nag-iisip tsaka nagtatanong, dahil 3 po yung mga senador na hindi available ngayon, dapat ba 16 pa rin yung kailangang bilang o yung threshold para i-convict yung Vice President? Kalaboso po kasi si Senator Jinggoy Estrada sa kasong plunder, kalaboso rin po si Senator Rodante Marcoleta sa kasong plunder, at nagtatago po itong pugante na siya Senator Bato de la Rosa. So, 21 out of 24 senators lang po yung available ngayon. So, tinatanong ng iba, dapat pa 16 pa rin. Okay? So, day 2 ng impeachment trial, kinlarify po ni Senator Judge Panfilo Lacson. Ito po ba ay ruling ng korte, ng impeachment court, yung binanggit ni Senator Chis Escudero noong day 1. At ibig sabihin ba nito, this is now a justiciable controversy or issue na pwedeng talakayin sa Korte Suprema. Sabi ni Senator Chis Escudero, ito po. Yes, I believe it may be considered already as a justiciable controversy, although it is not for us to dictate that but the courts, given that it is a ruling of the chair not objected to nor appealed by any member of this court and therefore stands. So tingnan po natin kung meron pupunta sa Korte Suprema para questionin ito. Yung 16 votes required to convict an impeached public official. At maganda na masettle po ito habang maaga, di ba? Dahil baka naman magkaroon ng problema pagdating ng panahon, no? Pagdating ng araw. So mas maganda na masettle na po itong issue na ito this early. Basically, sooner than later. Takeaway number 5. Siyempre, mukhang hindi matatapos ang isang trial day kung walang hirit mula sa either or both of the Cayetano siblings. Sino po sila? Sila Senators Alan Peter Cayetano at ang kanyang ate na si Pia Cayetano. Ikumpara po natin yung demeanor ng magkapatid na Cayetano dito po sa date ng impeachment trial. Si Pia Cayetano, as usual, mukhang emotional pa rin pag nagpapahayag ng kanyang mga gustong sabihin dito sa impeachment court. Very, very emotional. Parang hinihingal pa rin. I don't know why, no? We're trying our best to be
paying attention and what evidence, we have to ferret the evidence before us, what is admissible, what is not. The official objections will come later. But when we allow this to happen, shortcut na natin yung process. Admonish us. Call us out if yung question natin is also not proper at the proper time. We may all make those mistakes. Even I may make that mistake. And I'm telling you, please call me out if I make a mistake and ask the kind of question that should not properly be asked by a judge at that particular time. Because it is not right. Ito naman si Senator Alan Peter Cayetano. He was being his usual self. If I have to watch 30 minutes and then may emphasize na 30 seconds, 2 minutes, 1 minute, pinapanood muna yung buo and then saka papanoorin yung maikli na ine-emphasize para walang prejudgment. I'd rather watch the whole thing and get it over with than allow the prosecution to pick out the portions that quickly say that goes into the center of the controversy or what they want to prove. Ano po ba ito, no? Tingnan natin. Ang parang style kasi ni Senator Alan Peter Cayetano, nagpapanggap siya na objective, nagpapanggap siya na impartial senator judge at gusto lang niya talagang sundin yung proseso at malaman kung ano yung katotohanan. Pero kung hihimayin mo yung kanyang mga hinihirit, tila kumakampi siya doon sa defense panel. Kaya nga po may mga nagkikriticize sa kanya sa social media, sinasabi, teka, meron bang panibagong abogado si Sara Duterte o miyembro itong defense panel dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Dahil nga po doon sa mga inaasta nitong si Alan Peter Cayetano and of course nitong si Senator Pia Cayetano. Kaya importante po na bantayan po natin yung bawat galaw, bawat aksyon, bawat kataga ng bawat senator judge doon po sa impeachment court sa Senado and even outside. Kasi may hirap po naman na nagpapanggap ang ilang senator judge na impartial sila pero ang totoo, meron na palang kinikilingan at meron na talagang kinakampihan. Yan po yung kailangan nating bantayan. Again, ako po si Christian Esguerra and these were my 5 takeaways wala po dito sa Day 2 na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So help me God.